kahit papaano nakakakita na po ng pag-asa, liwanag para sa paghahanap ng katarungan ng mga biktima ng human rights violation ng nakaraang gobyerno. Yung mas kilalang tinatawag na mga biktima ng drug war ni dating Pangulong Duterte. Ito po ay matapos maglabas ng desisyon ang International Criminal Court. Ano po, medyo hindi lang napag-usapan dahil nakapokus tayo at ang maraming Pilipino sa impeachment hearing yan sa Kongreso. Kasabay po kasi ng araw na yan ang desisyon ng ICC na kanilang pinanindigan na sila ay merong jurisdiksyon, karapatan, kapangyarihan dito ho sa kaso ng dating Pangulo. Crime against humanity. Yan po ang kanilang desisyon. So after mahigit ng 1 taon, makatapos ding paulit-ulit na pinipetisyon at sinasabi ng Duterte Camp at kanyang mga lawyer, walang jurisdiksyon ang ICC. Illegal daw ang ginagawa sa kailang pagkaka-aresto at pagpapakulong kay Duterte. Totally ang kailang paniniwala, walang jurisdiksyon ang ICC. Pero ngayon, after po ng halos 1 taong pinagdidibatihan ang isyong yan, nagpalabas na po ang desisyon at pinanindigan na sila'y may karapatan base sa reklamo ng mga Pilipino sa paglabag sa kanilang karapatang pantao. At dahil dyan, sa aking pong personal na opinion at pananaw, legal ang kaso sa ICC laban kay Duterte. Legal ang paglalabas ng warrant of arrest. Legal din ang pagkaka-aresto sa kanya at pagpapakulong sa kanya. Kasi yung kaso non-bailable offense. At ngayon na sila meron ng jurisdiction, sila na ho talaga ang legal na merong control sa kay dating Pangulong Duterte at yung iba pang mga co-accused na malamang ay maisyuhan din ng warrant of arrest sa susunod na mga araw. Kasi itong pagde-decide ng ICC na sila meron jurisdiction kay Duterte, ibig sabihin yung mga co-accused, ganon din katulad kay Senator Bato de la Rosa. Malamang si de la Rosa ay hindi na talaga lalabas. Kasi yan hong paninindigan niya ng ICC, damay talaga siya. Okay? So, yun ang aking nakikitang liwanag sa side ng mga biktima na kahapon talaga masayang-masaya sila hanggang ngayon at nanood din sa desisyon na yan. Binasa lang po ng isa sa mga judge ng ICC yung mahabang desisyon nila. So, ibig sabihin yan, walang nangyari sa lahat ng apela at sinasabi ng abogado ni Duterte at ng Duterte Camp, hindi pinakinggan, hindi na-justify before ICC judges. Yun po ang nangyari. Okay? So, ganito yan. Meron pong hinihintay tayo na isang desisyon na naman. Malaking desisyon na naman. Kung yung magugunita, halos 2 months na yung pre-trial. Ano ba yung pre-trial chamber? Doon ay ginastify ng mga abogado ng biktima na merong paglabag sa karapatang pantao at dapat litisin si Duterte at mga co-accused sa crimes against humanity. Ang sabi naman ng Defense Counsel ay wala daw ebidensya, wala daw kapangyarihan ang ICC. Totally kinukontra nila. Pero dahil 2 months after nung pre-trial chamber ang takdang paglalabas ng desisyon. Ngayon sa ating impormasyon mula sa mga prosecutors, sa April 28, abay kailan ba yun? Malapit na yun, next week na yan. April 28, dan daw ho posibleng maglabas ng desisyon ang ICC kung meron bang sapat na ebidensya o wala para ituloy ang trial. So magkaiba yan. Ulitin ko yung unang desisyon, sinabi nilang sila merong jurisdiction. Itong pangalawang desisyon gagawin next week, kung di ako nagkakamali, ay doon naman sa isyong
may sapat bang basihan o wala. Ayaw natin pangunahan kung ano ang desisyon dyan. Iyan ang inaabangan. Pero common sense lang naman po or opinion interpretation, hindi nila aakuin ang kailang jurisdiction kung wala naman silang nakikitang basihan para mag-trial. Hindi rin nila maaakuin sila may karapatan na litisin si Duterte kung nakikita nilang walang totoong complainant o ebidensya. Yun lang yun eh. Kaya more or less, ayaw kong pangunahan. Baka ho, ang susunod na desisyon ay muling papabor sa mga biktima ng drug war. Ayan po yan. So, for information at for education lang, lahat tayo entitled sa paniniwala, interpretation sa nangyaring ito. Ang aking nakikita, ang karapatan, talaga at katotohanan ay mangingibabaw dito at sa labas ng bansa. Hindi ito political harassment, hindi ito panggigipit. Ang may biktimang nagreklamo, may korteng dumidinig sa kaso, meron silang jurisdiction, kaya lahat ng pagkakataon ibinibigay. Bago magdesisyon ng ICC, binibigyan ng pagkakataon ng Defense Counsel. Nagkakaroon sila ng mga kanya-kanyang presentation. Pero dahil silang korte, sila ang masusunod. So good luck sa mga biktima. Good luck rin sa mga Duterte. Ang ibig sabihin nito, pasintabi na muli sa aking opinion, malabong makalabas si Duterte. Kasi nung araw, maasa pa na makalaya. Kung sinabing walang jurisdiksyon ng ICC, pwede siyang pakawalan. Wala na rin trial, wala na rin kaso kasi wala ang jurisdiksyon. Ang problema, sabi nila, meron kaming jurisdiksyon. Meron kaming karapatan at kapangyarihan litisin si Duterte. O edi, hindi makakalabas. Matatagalan. Kung tatagal ng 5 to 10 years ang trial, ganong katagal makukulong si Duterte. Kasi habang mayroong trial na gagawin, ay nakakulong siya. At pagkatapos ng trial, conforme kung ano ang magiging desisyon. Ibang issue yun. Ayan po, ha? So, kung inyong iintindihin, pakikinggan, makakadagdag ng inyong kaalaman. Pero kung magiging negatibo, ayaw niyong tanggapin ng paliwanag, sarado kayo sa mga issue, sarado kayo sa mga paliwanag, ay hindi ko na pipilitin. Alam ko na kung sino kayo. Pero yung mga Pilipino, majority, sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, nang bukas ang kaisipan, tumatanggap ng mga paliwanag at impormasyong totoo, ay for education at information ito para sa inyo. Ang aking mga topic at ang aking mga channel, araw-araw, ilang beses sa isang araw, tayo ay nagkakarinigan. Please like and share. Subscribe pa kayo kung hindi pa.